Sa mundo ng Naruto, ang Kage nga ang isa sa mga itinuturing na pinakamatitinik na ninja o isa sa mga kinikilala o nirerespeto sa bawat kani-kanilang mga bayan. Dahil hindi lang naman sa isang bagay na may kakayanan nga silang mamuno at magmintina ng kapayapaan, kundi sa isang bagay pa nga din na malamang ang mga ito nga ay nagtataglay nga din ng mga hindi pangkaraniwang lakas at mga angking abilidad na kung bakit naging dahilan nga rin upang maihalal nga sila at mailagay sa ganyang posisyon. Na kaya nga dahil din sa mga bagay na yan, ngayon nga din mga pare koy, ay ating ngang tatalakayin ang bawat Kage nga sa bawat bayan at kung sino-sino nga ba ang pinakamalalakas dito sa bawat henerasyon. So alam din naman natin mga pare koy na magkakaiba nga ang bawat Kage sa bawat bayan at kung sino-sino nga ba ang bawat Kage na magkakasabay sa bawat kapanahunan. So tara na nga mga sir at umpisahan na nga natin ang talakayan na to. At bilang pauna nga sa ating bilang ay uumpisahan nga natin dito ang countdown mula nga sa mga kasalukuyang Kage at pababa o paatras hanggang sa makarating sa mga pinakanaunang Kage. Take note guys, labas muna dito ang time skip ng Boruto or ang Boruto 2 Blue Vortex. At kaya nga para sa ating paunang bilang, papasukin na nga natin dito itong sa 7th generation at wala ngang iba kundi itong ating bida na si Uzumaki Naruto. So dahil wala naman siya kasabayan sa kanyang generation, matik guys wala nga siyang kalaban dito na malamang na siya nga rin na masabi natin na pinakamalakas sa kanyang generation, sa kanyang kapanahunan na naging Hokage. Mamen, isagad mo na. Baryon mode, anong pantatapat mo dyan? So wala na nga rin tayo masyadong pag-uusap dito mga pare koy, no? Naruto, the 7th Hokage. Then now mga pare koy, punta o dako naman tayo dito sa 6th generation at ang dalawang Kage naman dito na representative ay wala ngang iba kundi ito si Chojoro na siyang 6th Mizukage at itong si Hatake Kakashi na siya namang 6th Hokage. So ito namang dalawang to mga pare koy, no? Wala na nga din tayo dito masyadong pag-uusapan. Alam natin na mas malakas pa nga rin si Kakashi kumpara dito kay Chojoro. But take note guys, hindi naman natin sinasabi na mahina nga itong si Chojoro. Mangyaring lamang pa nga rin talaga sa kanya si Kakashi kahit nga nasabihin pa natin na wala na nga itong Sharingan. Tsaka isipin nyo lang din, no? Tatlo sa mga bagong miyembro lang ng 7 Ninja Swordsmen natalo nga lang itong si Chojoro. Imagine that guys. Itong bagong form ng 7 Ninja Swordsmen puro naman to mga walang bitaw o hindi naman kalakasan. Pero sa tatlong nakaharap lang niya tagilid na nga si Chojoro. Na kung si Kakashi naman ang itatapat mo dito sa tatlong to kung papanoorin nyo rin yung part na yan mga pare koy, kung ganyan nga sila kahina paniguradong hindi nga sila tatagos dito kay Kakashi. Guys, remember din, bago pa nga mawalan ng Sharingan itong si Kakashi nangyaring nakita nyo naman na nakaharap na nga rin ni Kakashi yung mga ilan sa mga matitinik na miyembro ng 7 Ninja Swordsmen. Na kaya alam nyo na guys, na kung bakit mas malakas pa din itong si 6 Hokage Kakashi kumpara nga dito kay 6 Mizukage na si Chojoro. Then now mga sir, dako naman tayo o lipat naman tayo dito sa 5th generation. 5th generation na mga Kage at ito nga si Kashikage Gaara, Mizukage Meiterumi, Raikage Darui at Tsunade Senju. So apat yan mga pare koy. Apat na mga 5th Kage. At dito nga rin sa apat na to, dederechuhin ko na kayo mga pare koy, na ito ngang si Darui ang mangongolelat nga sa kanila. Guys, alam ko na ang nasa isip nyo. Nagawa nga ni Darui na maisil yung isa sa mga Ginkaku at Kinkaku. Pero para sa akin hindi naman nakakahanga yon. Dahil kahit gayon pa man, nagawa din naman nila Shikamaru na maisil nga din yung isa kila Ginkaku at Kinkaku. May mga storm release siya na ginagamit din. Pero hindi pa rin sapat yun para mapahanga nga ako sa ginawa niya. Hindi pa rin sasapat yun boy. At kaya nga dito na tayo sa tatlo, Tsunade, Meiterumi at Gaara, na mga tumapat nga rin kay Edo Madara. So wala si Darui dyan mga pare. But anyway, yun nga no, isunod na nga din natin dito itong si Meiterumi na dito mga sir, bagamat malakas nga din itong si Mei, pero hindi pa nga rin ito sasapat para sabihin natin na malakas nga siya or siya yung pinakamalakas sa generation ng kanilang mga Kage. Yes, may Bayfor at Magma release itong si Mei na sapat nga upang tunawin yung Susanoo ni Sasuke at mahusay nga din siya sa paggamit ng Suiton, pero based nga din sa mga nakita natin na laban nila kay Madara, hindi pa nga rin sapat yun para sabihin natin siya yung pinakamalakas sa kanilang generation. Guys, nakita din naman natin sa Shinobi War na Miss King Zetsu hindi nga rin niya nagawang patumbahin kung hindi pa nga dumating itong si KCM Naruto. Kaya yun guys, hindi siya ganun kalakas para sa akin. At syempre ang sunod nga natin dito sa 5th generation ay ito ngang si Tsunade Senju. So heto nga mga pare ko, alam din naman natin na in terms of strength may ability nga rin talaga si Tsunade na napagkalakas-lakas na atake. Katulad nga lang din neto na nagawa niya makrak yung Susanoo ni Madara. Meron din siyang summoning jutsu na ito ngang islag at meron nga din siyang 100 healing at kinukonsidera nga din na isa sa mga pinakamahusay na medical ninja sa history ng Naruto. Ngunit subalit datapwat hindi pa nga rin sapat ang bagay na yon para nga mailagay natin siya sa number 1 list ng pinakamalakas na Kage sa kanilang generation. Dahil guys, take note, hindi naman fighter type itong si Tsunade. More on support type nga siya na ninja. At kaya yan nga ang dahil kung bakit hindi siya number 1 dito na pinakamalakas na Kage dito sa 5th generation. At kaya nga ang number 1 natin sa ating listahan na pinakamatinik na Kage sa 5th generation ay itong ang si Kashikage Gaara. Yes mga pare ko, walang duda. Imagine that.
nakipagbakbakan at nakipagsagupaan sa isa nga sa mga pinakamatinik na miyembro ng Akatsuki na si Deidara. At partida pa yan sa oras na yan, no? Nakalinsabay nito ay pinoprotektahan nga din niya ang kanyang bayan o ang kanyang mga nasasakupan na mga mamamayan nito. So sobrang hirap nga nun mga pare ko eh. Kasi imagine mo, imbis na makafocus ka sa kalaban mo, ang nangyari, kailangan mo harapin yung kalaban, tapos kailangan mo rin protektahan yung mga tao mo. Which is imposible nga o hindi nga talaga magagawa nila Daruy, Tsunade at Meiterumi. Kaya yun guys, dyan pa lang sa part na yan, masabi na nga natin na si Gaara nga ang pinakamalakas sa kanilang generation na mga Kage. And now mga sir, dito naman tayo sa kasunod, ang 4th generation ng mga Kage. At ito nga ay si Raza, Yagura, Ei, Kurosuchi, at Minato. So bali uunahin ko na nga dito itong si Kurosuchi na siyang Chuchikage nga ng Iwagakure. So heto nga mga pare ko yun, nakita din natin siya na lumaban dun sa Boruto era, lalong lalo na nga dito kay Momoshiki. Pero kahit gayon pa man, I'm sorry to say mga pare ko na hindi nga ako na-impress dito sa kanya, na bagamat marunong nga din siyang gumamit ng water style at kahit marunong nga din siyang gumamit ng earth style, pero wala kulang pa rin talaga dahil nga mas matikas pa rin sa kanya itong kasunod. At ito nga ay si Rasa, ang user nga ng Golden Sand. Yes mga sir, gintong buhangin. Pero medyo alanganin pa nga din ako dito kay Rasa dahil nga pinatumba nga lang siya o pinataob ni Gaara sa Shinobi War, itong Edo Rasa mga parekoy. At saka pinataob nga lang din siya ni Orochimaru. Ito nga ang ginawa ni Orochimaru na inistab niya ng kanyang Sword of Kusanagi, itong si Rasa. Pero kahit papano masabi pa nga din natin na maganda nga itong skills ni Rasa, lalo na yung kanyang Golden Sand. Pero yun nga, hindi pa nga rin sapat ito para nga ilagay natin siya sa number 1 sa kanilang generation na mga Kage. And here we go mga sir, dako naman tayo dito kay Yagura na isa na nga din sa mga naging Jinjuriki. At hindi lang basta Jinjuriki mga parekoy, meron nga siyang perpektong control sa kanyang Biju na kaya nagagamit niya ng malaya ang kanyang Biju mode. Ngunit subalit datapwat, hindi pa nga din ito sapat para nga sabihin natin na ilalagay nga natin siya sa number 1 na pinakamatikas na Kage sa kanilang generation. Dahil mamen, teenage Itachi lang tinalo na nga agad siya. Gamit-gamit nga lang ang Amaterasu. At kaya ang kasunod nga sa ating listahan dito ay ito ngang si A, 4th Raikage, na isa nga din sa mga kinikilala na matitikas na Kage sa kanilang bayan. Kinikilala nga din siya bilang isa sa mga matitinik at pinakamabibilis na ninja sa kasaysayan ng Naruto. Ngunit subalit datapwat, hindi pa nga din ito sapat para nga ilagay natin siya sa number 1 ng mga Kage sa 4th generation. Dahil hindi ko na nga rin papahabain guys, lalo't may mas lamang pa nga sa kanya dito. At ito nga'y wala ngang iba, kundi ito ngang si 4th Hokage, Minato Namikaze. Somatic na to mga parekoy. Lalo't noon pa man, alam din naman natin na mas matikas pa nga rin talaga itong si Minato kumpara nga dito kay A. Mga pare, dito pa lang sa part na to, hindi na nga rin talaga nakatagos itong si A kay Minato. Mamen, misking top speed na nga nitong ni A, wala pa nga rin binatbat dito kay Minato. Kahit kaduluduluhan nga ng daliri ni A, hindi man lang nangyaring makadampi dito sa katawan ni Minato. At kaya dako na nga din tayo dito sa 3rd generation na mga Kage. At ito nga sila Hiruzen Sarutobi, si A na 3rd Lightning Shadow, Onoki, 3rd Kashikage, at 3rd Mizukage. So unahin na nga natin dito itong si 3rd Mizukage at si 3rd Kashikage dahil lalo't wala nga din silang mga specific name. So dito nga kay 3rd Mizukage mga pare ko wala nga tayong masyadong information dito na kung ano nga ba yung pinakakaya niyang gawin o yung kahit ilan nga lang sa mga kanyang specific abilities. Pero isa nga lang sa nalalaman ko sa kanya is yung marunong nga din siyang gumamit ng Soiton Jutsu. Something like na yung ginagawa nga rin ni Suigetsu na nagagawang tubig ang katawan. So yun nga lang yung information natin patungkol dito kay 3rd Mizukage mga pare ko. At kaya lumipat o dako na nga tayo dito kay 3rd Kashikage na siyang gumagamit nga ng Iron Sand. Pero likewise nga din kay 3rd Mizukage, dito nga kay 3rd Kashikage mga pare ko wala nga rin tayo masyadong information. Pero kahit papano may mga nakita naman tayo na mga ability niya na ginamit nga ni Sasori sa kanyang puppet version. At speaking nga of Sasori, ito nga din ang magsasabi na kung bakit hindi pa nga rin sapat ang lakas nitong ni Kashikage upang hindi nga siya malagay sa number 1 na pinakamatinik na Kage sa kanilang generation. Dahil imagine guys, itong si 3rd Kashikage natalo nga lang ng weaker version ni Sasori. Take note mga pare ko, hindi pa Akatsuki level yung Sasori na nakaharap nitong ni 3rd Kashikage. Pero nagawa nga siyang matalo nito. Kaya yun nga sayang din yung yung ability nitong ni 3rd Kashikage na Iron Sand. Pero kahit papano, napaghiganti naman siya ni Lola Chiyo at Sakura. And now mga sir, dako naman tayo o lipat naman tayo dito sa kasunod, ang tatlong Kage na natitira sa ating listahan sa 3rd generation na si Hiruzen Sarutobi, A, at Onoki. So heto
mga pare ko medyo bumibigat na yung timbangan dito. Itong tatlong natitira na to, mas mabigat na nga yung timbangan dito. Kumbaga mas mahirap na nga kung sinong pipiliin natin na mas malakas. So papasukin na nga muna natin dito itong si 3rd Hokage Hiruzen na base naman din dun sa ating pagkakaalam. Sa kapanahunan nga niya ay tinatawag nga din siya na God of Shinobi at di kalaunan ay tinawag na nga rin siya bilang profesor. Sa kadahilanan na nga din na nalalaman nga niya ang bawat jutsu o mga teknik sa bayan ng Konoha. At sa isang bagay pa na isa nga lang din siya sa mga ninja na may kakayanang gumamit o makapag-perform ng 5 basic elements, which is bibihira nga lang din ng mga nakakagawa nito. At higit pa nga sa lahat, siya nga lang din na may kakayanan na makapagsamon ng Monkey King na si Enma, which is parang nasa genes nga lang nila or parang nasa angkan nga lang ng mga Sarutobi ang kakayanan na to. At bukod nga dyan, itong Monkey King na to, mangyaring nagagawa nga rin nito na makapag-form as Monkey King bar or parang itong solidong pamalo na kaya nga din pumunit ng mga wood style na may kakayanan nga din ito na humaba na sapat nga upang tulakin palabas itong Nine Tails. So ayan nga yung about dito kay Hiruzen Sarutobi mga pare ko. Then let's see naman o let's check naman dito sa kasunod. At ito nga si Onoki. So hetong si Onoki naman mga pare ko alam din naman natin na matinik nga din ito. Mamen, ilang digmaan na o ilang war na nga ang napuntahan o nasalihan nito. At imagine that, sa kanyang katandaan naabutan pa nga niya ang 4th Great Shinobi War at nagawa pa nga niyang mabuhay sa new generation which is ang Boruto. Na isa nga sa mga kaya niyang gawin is yung makapag-amplify nga ng mga atake tulad nga ng ginawa niya dito sa combination kay A na siyang si 4th Raikage, which is nagagawa nga niyang pabigatan ang sino mang gagawa ng atake sa kanyang mahahawakan. At bukod nga dyan nagagawa nga din niya makagamit ng Earth Style Golem at ang kakayanan nga din niya na makalipad. At higit nga sa lahat is yung kanyang Particle Style or itong kanyang Dust Release na sobrang delikado nga. Itong Jinton Jutsu mga pare, isa nga itong klase ng KK Tota na sa pamamagitan nga ng Fire, Wind at Earth Release na sa pamamagitan nga din ng jutsu na ito pag natamaan ka talagang pulbos ka nga pare koy. Nakita nyo naman na Miss King Susano nga ni Madara napulbos nga. So ayan ngayon kay Onoki mga pare koy. Ngayon punta naman tayo dito kay A na si 3rd Raikage na nakilala nga din natin na siyang humarap at lumaban at ginawa ngang pataubin ang 10,000 ninja sa loob nga ng 3 araw. So yan nga mga mamen, masasabi nga din natin na napakatikas o napakaangas nga nitong ni 3rd Raikage A na imagine that na ginawa nga niya ang bagay na yan nang siya lamang mag-isa. At may record nga din siya na hinarap niya at kinalaban ang 8 Tails na si Gyuki na siyang dahil nga upang makuha niya ang marka nito sa kanyang dibdib na lightning symbol, itong peklat sa kanyang dibdib mga pare koy. At sa punto pa nga rin na dumating na yung laban nga niya dito kay Naruto na nagawa nga lang siya mapigilan nito sa kadahilanan nga din na nalaman nga ni Naruto ang kanyang weakness, which is ang makakapigil nga lang din dito kay Raikage ay ang mismong atake nga lang din sa kanyang sarili. Kinakailangan mo nga na makagawa ng paraan na yung ataking gagawin nga sa'yo ni Raikage ay mapatama mo nga rin sa kanya mismo dito nga sa kanyang chest na may peklat, which is napakahirap nga lang din gawin dahil nga sobrang bilis nga din gumalaw nitong ni Raikage. So ayan nga yung patungkol dito kay Raikage mga pare koy, 3rd Raikage. Then now, sa tatlong to mga pare ko ang sa tingin ko dito o nakikita ko na dehado ay ito ngang si 3rd Hokage Hiruzen Sarutobi. So simple lang to mga sir. Pag ang nakatapat nga ni Hiruzen ay itong si A, wala nga siyang laban dito dahil nga sobrang bilis nito na kung wala nga din siyang way na mahuli ito, mas lalong wala nga rin siyang way na mapatumba ito. So ganun nga lang kasimple mga sir. Then pagdating naman dito kay Onoki, pag ito ngay nakatapat ni Hiruzen, mas lalong wala nga siyang palag dito. Mamen, anong gagawin nga ni Hiruzen kung yung kalaban nga niya ay lumilipad? Habang lumilipad nga sa ere si Onoki, anytime pwede nga siyang bitawan nito o pwede nga siyang batuhin ni Onoki ng kanyang Jinton Jutsu o Dust Release. At sa gayong paraan, talagang pulbos nga talaga agad si Hiruzen. Kahit ilabas niya pa yung kanyang Monkey King at kahit gamitin niya pa at i-release yung 5 elements, wala nga rin gagawin yun. Mamen, Rasen Shuriken nga ni Naruto walang magawa Tapos 5 elements pa kaya ni Hiruzen? So mas lalong walang gagawin yun. KCM Naruto na yan, wala pa nga ding nagawa. Kaya yun nga mga pare koy, na kaya kahit saan mo nga itapat sa dalawa itong si Hiruzen, dihado pa nga din siya dito. Then now, pagdating naman dito sa dalawang natitira, dito guys, para sa akin, ang lamang pa nga rin dito ay itong ang si Onoki. So paano ba yon? Simple lang naman mga sir. Katulad nga na sinabi natin kanina, nakakalipad nga kasi si Onoki. Na kaya sa magiging case nga ni Raikage, wala nga ring way para nga mangyaring magawa nga niya na maabot si Onoki habang ito nga ay nasa himpapawid. Na kaya sa gayong paraan, malaya ngang magagawa ni Onoki na makapagbitaw ng atake at magamit ang kanyang Dust Release. Maliban na nga lang na kung mangyaring maunahan nga siya ni A na bago pa nga siya makalipad o makalutang or makapunta sa himpapawid. So yun nga mga pare ko sila nga ang rankings natin para nga dito sa 3rd generation ng mga Kage. And here we go. Dako naman tayo o punta naman tayo dito sa 2nd generation ng mga Kage. At nandito nga itong sila A na 2nd Lightning Shadow, Shamon, Tobirama, Gengetsu, at ito ngang si Mu.
So unahin na nga natin dito itong si Second Raikage na tinatawag nga din sa pangalang A. So dito kay A mga pare ko wala nga tayong masyadong detalye dito. At ang tanging nalalaman nga lang natin sa kanya na itong ang si A ay yung naging kasakasama na nga din ni Second Hokage Tobirama sa pagharap nga sa dalawang Jinchuriki na si Ginkaku at Kinkaku. So yun nga lang yung detalye na meron tayo patungkol nga dito kay Second Raikage, kay Second Lightning Shadow or Second Raikage A. At punta naman tayo dito sa Second Kazekage na si Shamon, na ang itsura nga nito is yung parang yung mukha niya na may tattoo na parang dragon. At same nga lang din kay Second Raikage, dito naman sa Second Kazekage na si Shamon ay kakaunting detalye nga lang din ang meron tayo. Na yung skills nga nito, yung ability or yung jutsu is yung gumagamit nga din siya ng mga puppet tulad nga nila Sasori at Kankoro. By the way siya nga rin pala yung nag-imbento o nakapag-umpisa at nakapag-develop ng patungkol sa paggamit ng puppet gamit nga ang chakra. So yun nga lang yung information na alam natin patungkol dito kay Second Kazekage na si Shamon. At kaya ang kasunod nga sa ating listahan dito para nga sa second generation ng mga Kage ay itong ang si Mu. So katulad nga lang din ni Onoki, itong si Mu mga pare ko ay nagagawa nga rin itong makalipad at makagamit ng dust release or itong Jinton Jutsu. At bukod pa nga dyan ay nagagawa nga din itong ni Mu na maging invisible. So yan nga yung detalye patungkol nga dito kay Mu mga pare ko. At dito naman sa kasunod ay itong ang si Gengetsu na siyang ikalawang Mizukage. So katulad nga lang din ni Mu, dito nga din kay Gengetsu kahit papano may nalalaman nga tayo dahil nga itong si Gengetsu kaya nga din niyang gawin yung ginagawa nga rin ni Soigetsu na nagiging tubig nga yung katawan. Maraming mga teknik din tong si Gengetsu mga pare ko. Tulad nga lang din nitong water pistol na sa pamamagitan nga ng tubig inatake nga niya itong si Onoki na isang klase ng tubig na parang ginawa niyang laser. Bang! At kaya nga din yung gumamit na mga parang oil release. Di ko sure kung anong tawag dito, Which means naging kontrapelo nga din talaga kay Gaara. So marami pa nga mga pare ko By the way, tinalakay na nga din natin ito sa mga ilang nagdaan. Yung patungkol nga sa mga jutsu nitong ni Gengetsu. At yung nga yung patungkol sa kanya mga pare ko. Then now mga sir, ang kasunod naman dito ay wala ngang iba kundi itong seryosong Hokage na si Second Hokage Tobirama Senju. So heto mga sir, wala na nga din masyadong pag-uusapan. Alam nyo na din naman kung ano-ano nga ba yung mga jutsu na nilikha nitong ni Tobirama. Na ang isa nga sa mga pinaka-the best na jutsu na nilikha nitong ni Tobirama ay ang Flying Thunder God Jutsu na siyang pinang-counter nga niya sa mga Uchiha. Ngayon mga pare ko, sa limang binanggit natin na mga Kage sa second generation, so syempre tulad nga lang din kanina, hindi na nga din natin sinasama sa counting yung mga Kage, nakapiraso nga lang din ang detalye, ang nalalaman nga lang natin sa kanila, na kaya nga dito sa second generation mga pare ko, silang tatlo na nga lang ang matitira dito. At dito nga rin sa tatlong to, para sa akin mga pare ko, diretsahan na nga itong si Gengetsu at si Mu, maaari nga nating sabihin na same level o magkasing lakas. Bagamat may mga kanya-kanyang specialty ng skills o jutsu, pero overall mga pare ko, halos magkadikit nga lang sila ng lakas. Then now mga sir, pagdating naman dito kay Tobirama, ang tanong, kung tatantyahin, mas malakas nga ba si Tobirama dito sa dalawang to? So ang sagot dito mga pare ko, para sa akin, oo, mas malakas pa nga rin si Tobirama kumpara nga sa kanilang dalawa. Pero hindi naman ganong kalayo mga sir. Kumbaga itong si Gengetsu at Mu, let's say nasa mga 85, then itong si Tobirama nasa mga 90. Kasi guys, kung i-overall pa nga rin talaga natin, pagdating pa lang sa IQ at sa battle IQ, lamang pa nga rin talaga si Tobirama sa kanila. Speaking pa lang ng mga jutsu, pang malakasang mga teknik na nga yung mga inimbento ni Tobirama. Pagdating naman din sa battle IQ, hindi mo nga rin ito basta-basta mapapatumba. Na base na nga din sa mga nakita natin, Shinobi War pa lang mga pare ko. Nakita nyo naman kung gaano nga kabilis mag-isip si Tobirama. Na misking itong si Jubito, nabibwisit na nga dito kay Tobirama. At speaking nga din ng mga nangdaang digmaan, base nga din sa magkapatid na Jinchuriki na sila Ginkaku at Kinkaku, si Tobirama nga ang nagpahirap at tumapos sa kanila sa bakbakan. So ayang mga record pa lang na yan mga pare ko sapat na nga para sabihin din natin na lamang pa nga rin talaga sa kanila o sa dalawang to si Tobirama. At misking si Madara na nga mismo ang nagsabi at nag-recognize na matinik at napakahusay nga daw talaga nitong ni Tobirama. So yun nga mga pare ko kasi imagine that, imagine nyo rin mga pare ko, if itong si Mu nga ang lalaban dito kay Tobirama, mangyaring useless nga din ang particle style dito ni Mu. Itong Jinton Jutsu niya useless na nga to. Kasi malabo rin naman niya mapatamaan si Tobirama ng teknik na to. Kasi magagawa nga lang din ni Tobirama na makapag-teleport out ng ilang beses. At kahit gawin pa nga ni Mu na mag-invisible, useless pa nga rin to mga pare. Dahil huwag nyo kakalimutan na sensor type ninja nga din itong si Tobirama. Mabilis nga lang niya mararamdaman at madedetect kung nasaan nga si Mu kahit pa ito ay invisible. So useless pa nga din yan boy. Which is same nga lang din dito kay Gengetsu na mahihirapan nga din siyang
labanan itong si Tobirama. Pagdating sa Suiton, pwede nga din siyang tapatan ni Tobirama dahil nga veterano nga din si Tobirama sa paggamit ng teknik na ito. At yung demonic illusion naman ni Gengetsu, magagawa nga rin malocate yun ni Tobirama dahil nga sensor type siya, which is ang Shinobi Alliance ay nahirapan ngang hanapin ito na kapag nahanap nga agad ni Tobirama ito, basically mawawala na nga din ang maglalaho yung mga illusion ni Gengetsu. So ganun nga lang kasimple mga sir, na kaya imagine nyo din mga pare ko no, late na nga din na mangyari na maisamon nga sa Edo Tensei itong 4 na Hokage dahil nga kasi kapag nangyari na inilabas agad sila sa early stage ng war, mangyaring saglit nga lang din yung mga kalaban dito at saglit o iikli nga lang din yung kwento. Mabilis nga lang din kasi makakontrapelo yung mga nagdaang Kage nga din na sinamon nga ni Kabuto. So ayan nga mga sir yung patungkol dito sa second generation ng mga Kage. And here we go. Dito na nga tayo sa last part, ang first generation ng mga Kage. At nandito nga si first Mizukage ng Kirigakure na si Byakuren, ang first Kashikage ng Sunagakure na si Reto, ang first Raikage ng Kumogakure na si A or first Lightning Shadow, ang first Chuchikage ng Iwagakure na si Ishikawa, at ang first Hokage ng Konoha na si Hashirama Senju. So heto nga mga pare ko dito sa first generation, hindi na nga rin ito ganun kahirap na i-determine kung ano yung pagkakasunod-sunod nila sa pinakamatikas. Kasi mga pare ko, yung 3 Kage dito na binanggit natin, wala nga tayong masyadong information patungkol nga sa kanila. Dito nga kay Byakuren, Reto, at first Lightning Shadow A. Although kahit ganun pa man, kahit papano masabi pa nga din natin na may bitaw pa rin sila. Dahil tulad nga rin na sinabi natin kanina sa unang part pa lang ng video, hindi naman sila maihahalal na Kage kung wala din naman silang mga bitaw. So yun nga mga pare ko dahil nga wala rin namang mga information na sinasabi patungkol sa kanila. Tumalon na nga agad o jump na nga tayo dito sa dalawang natitira na itong si Hashirama at itong si Ishikawa. So dito nga sa first Chuchikage ng Iwagakure na si Ishikawa, dito sa kanya mga pare ko kahit papano meron nga tayong nalalaman. Or kung babalikan, isa nga din sa kanyang mga naging bata-bata ay itong si Onoki. Na kaya basically guys, ito nga nakita nyo, na isa nga din sa kanyang ability is itong nagagawa nga din niyang makalipad. At basically nga rin, nagagawa nga din niyang gamitin o kaya nga din niyang gawin ang Dust Release or Jinton Jutsu. At syempre, napakahusay nga din niya sa paggamit ng Earth Release. Ngunit subalit datapwat, hindi pa nga din ito sapat para nga sabihin natin na mas magagawa na nga niyang higitan ang first Hokage na si Hashirama Senju. Guys, wala nang masyadong paliwanag. Alam nyo naman na kung ano-ano nga ba yung mga kayang gawin nitong ni Hashirama. Simplihan na lang natin. Kung si Onoki ay nilabanan nga si Madara kasama ang 4 na Kage at hindi pa nga rin sila nakatagos dito, then what more pa kaya dito kay Hashirama na alam din naman natin na mas malakas nga siya kay Madara. So mas lalong bugbog nga sila dito mga pare ko. Na kaya masabi nga din natin na wala nga ding panama itong first Chuchikage laban nga dito sa first Hokage. At yan nga mga pare ko ang ating talakayan patungkol nga dito sa mga Kage ng bawat generation at kung sino-sino nga ba ang pinakamalalakas sa kanila at pinakamatitikas. Pero kung kayo nga ang tatanungin mga sir, sino-sino nga ba dapat ang pinakamalalakas na Kage sa bawat generation na ating binanggit? Comment down below mga pare ko at para malaman nga natin yung mga sarili nyong opinion patungkol nga sa mga bagay nito. At hanggang dito nga mga pare ko ang ating talakayan for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.